kayo ay mga alipin, tapos magkakaanak ka. Kaya nung panahon din, napakahirap magkaanak. But in spite of that, nilob ng Panginoon na magkaroon ng mga anak pa rin, itong si Amram at saka si Jochebed. Ang unang anak nila, of course, yung si Aaron, no? And then si Moses, may isa pa silang ate, si Miriam. So mga kapatid, importante po na tayo mga Kristiyano natuturuan ng tama mula sa salita ng Diyos. Nakikita ko po sa simbahan na to, no? Yung tinatawag na impression, napakadami niyo po miyembro na kabataan. At mukhang marami kayong kabataan dito, Pastor, na mga kalalakihan, no? Kami po kasi umiikot sa iba't ibang simbahan. Ang usual na populasyon sa mga simbahang Bautista, marami yung babae. Pero mukhang dito pantay o mas marami yung lalaki, no? So blessing po yan. Blessing po yan mga kapatid, no? At sana magpatuloy kayo mag-aaral ng salita ng Diyos para maging magaling na mga leaders later on. Pero sa mga kababaihan naman po, tandaan nyo po, napakahalaga na ang bawat lalaki para maging matagumpay. Sabi nga, meron quotation na naman, no? Mahilig po ako sa quotation. Sabi nga, behind every successful man, behind every success of a successful man is a wonderful woman, no? Pero dinugtungan pa ito ng isang author, sabi niya, but behind every successful man, dinaliktad niya, is a surprise mother-in-law, no? Ang unang-unang ayaw maniwala na matagumpay yung kanyang manugang ay yung mother-in-law. Well, mga kapatid, totoo po yan, no? Kung maalala nyo sa Bible, ang unang nilalang ng Diyos, lalaki lang muna, no? Sabi ng Bible, kumuha ng anak ng Panginoon, inanyuan niya, at naging kaluluwang may buhay. At alam niyo ba, ang kapaligiran ni Adan ay napaka-perfect. Perfect, no? Walang sakit, walang kamatayan, walang mainit, no? Katamtaman lahat. Walang kaaway, walang problema. Pero sabi ng Panginoon sa Genesis 2:7, it is not good for man to be alone. Amen. So ibig sabihin, ang perfect will ng Panginoon, yung isang lalaki, makatagpo ng kanyang magiging asawa na God-given din. At alam niyo kung ano solusyon ng Panginoon? Madalas ganyan sa pamilya ngayon, no? Pag may problema na sa pamilya, kung ano yung solusyon na hinahanap. Pero ang Diyos, tinuturuan po tayo na nung si Adan ay malungkot, hindi siya binigyan ng mga kaibigan. Hindi siya binigyan ng malaking bahay, ng maraming pera, ng magarang kotse, ng malawak na lupa. Hindi din siya binigyan ng pastor, ng magulang, ng kapatid. Binigyan lang po siya ng isang asawa. So, ibig sabihin, ang mission po ng asawang babae, alalayan, tulungan ang kanyang asawang lalaki. Kaya nga nakalagay sa Bible, I will make him an helpmeet for him. Tagalogin mo yung helpmeet, katuwang. Huwag niyo naman gawing katulong, no? Katuwang. Mas maganda yung salitang katuwang. Ibig sabihin, sa lahat ng pangangailangan ng lalaki, niloob ng Panginoon na may isang babae na inilaan ng Panginoon para yun ang makatuwang niya. Amen. Kaya nga may mga kanta na actually si Adan po ang unang sumulat ng kantang I can't live without you. Di ba napapakinggan na I can't live without you. Siya po yun kasi kita nyo naman, perfect na ang environment niya, wala siyang kaaway pero malungkot pa rin siya. At ang na-diagnose ng Panginoon, ang kailangan niya ay katuwang. So yun po, kaya si Jochebed, bagamat mahirap ang kalagayan ni na Amram bilang alipin, alam niyo ang trabaho ng mga Hudyo sa Egypt? Sila po'y tagagawa ng mga proyekto, no? Mga bricks. Tapos sila po'y maghahanap ng mga raw materials. Napakahirap. But in spite of that, mga kapatid, binigyan siya ng asawa ng Panginoon sa katawan ni Jochebed. So, magaling po, no? At tandaan nyo, tinuturo din po sa Bible, isa-isa lang, no? Although sa Bible, marami po Bible character na maraming asawa, pero ang perfect will ng Panginoon, isa lang. Actually po, nung kumuha ng tadya ng Panginoon, kaya alam niyo ang solusyon ng Panginoon para bigyan ng asawa si Adan? Hindi siya kumuha ng alabo ulit, inanyuan at ginawang babae, hindi ganoon. Kinuha po ng Panginoon ng babae sa katawan ng lalaki, isang tadyang. No? Tapos, inanyuan ng Panginoon ng babae, habang natutulog si Adan, paggising niya, no? Paggising po ni Adan, nakita niya si Eva, nagtatanong siya sa tuwa. Okay, sabi niya, where have you been, no? Ito lang pala yung kailangan ko. Pero ang ibig sabihin ng kapatid, ang Diyos ang magpo-provide yan. Di ba sabi sa Bible, and my God shall supply all my needs. Kaya kayo mga kabataan, bagamat hindi ito pang young people, pero daanan na natin, no?
huwag kayong mag-worry sa magiging lifetime partner nyo. Ang gawin yung patakaran na Psalms 37 verse 4, delight thyself in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Siyempre, lahat ng tao nagdi-desire ng katuwang. Pero unahin mo paglilingkod sa Panginoon. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God, and all these things, including yung magiging asawa, shall be added unto you. Amen. Nung ako nasa Thailand ako, ganito ang turo ko sa kanila sa young people. Sabi ko, bakit maraming tao ngayon ang winuworry nila yung magiging asawa, no? Napapabayaan ng pag-aaral, napapabayaan ng obligasyon sa pamilya, para hanapin. Tapos pag nahanap, ang saya sa unang araw, after few days, magkaaway na. Kasi, yun ang ginawa ng Diyos eh. Marami sa atin yung Diyos-Diyosan natin eh, yung love life natin eh. Alam niyo, sa Bible po, ang ginawa lang naman ni Adan nung siya'y nalulungkot eh, natulog lang siya. Pag-gising niya, nandun na. No? Sabi ng mga kabataan di ba tayo usually may service sa umaga ako nag-preach. After nung lunch, may service pa dapat ng hapon. Pastor, papaalam kami, sabi nila sa pastor nila, bakit po? Uwi po kami, matutulog muna kami. Hindi na rin sila attend ng service, hindi naman gano'n. No? Sabihin na, so, yan po, magmabuting asawa. And then, ito na, verse 2. Ang sabi po ng Exodus chapter 2, verse 2, and the woman conceived. Mga kapatid, sa kabila ng mahirap na buhay, nabuntis pa rin po si Jochebed. At tandaan nyo, nung panahon na yun, nabihag sila sa Egypt, ito na yung sitwasyon na nabuwori na po yung mga Egyptians na dumadami na masyado yung bihag nila. At ang mga bihag kasi nila, nakatira sila sa border. Ang Egypt may kaaway siyang mga bansa na kabilang bansa. So natatakot siya na pag dumami itong mga alipin natin na to at inaapi natin sila, nasa border sila. Pag tumampi sila sa kalaban natin, abay ang dami nila, katalunin nila tayo. Okay? So, gumawa sila ng mga paraan. Una, pinahirapan sila sa trabaho, pero dumadami pa rin. Prinsipyo yan ng Kristiyano eh, habang pinipersecute, dumadami. Ganun o, sabi ng mga Egyptian, para huwag silang mag-anak, para kumunti sila, pahirapan natin. Abay, habang pinahirapan, dumadami lalo. Kasi sabi ng Bible niya, pag binasa niyo chapter 1, kasi binibless sila ng Panginoon. Sumunod, ito yung second solution natin. Lahat ng magiging anak nila na lalaki, pagka may madrona, yun ang nagpapaanak, kailangan patayin pag lalaki. Pag babae, bubuhayin. Kaya lang may mga God-fearing na mga midwives, hindi nila pinapatay kasi alam nila galing sa Diyos yun. Nagagalit yung hari. Niya, bakit niyo hindi pinapatay? Ang alibay nila, bago po kasi kami dumating, na ilabas na yung bata eh. Siyempre, alam nila ang buhay na nung nilabas. Alam niyo, pinaka-final na solusyon ng Egypt? Okay, ngayon, lahat ng batang lalaki, hahanapin ng mga sundalo yan at itatapon sa Nile River, yung pinakamahabang ilog sa buong mundo. Lahat po ng bata, mga sundalo, no? Tapos pag natagpuan ka na may anak na lalaki na tinatago, ay parurusahan ka. Ito po yung sitwasyon nung nabuntis si Jochebed. Hindi napakahirap niya. Siguro unang panahon na yun, unang-una ayaw mo mabuntis. Kung babae ka, no, na may asawa. Pangalawa, kung mabuntis ka man, pinagpipray mo, babae, anak mo. Para hindi mamatay. Eto nga po, ano sabi sa verse 2? When the woman conceived, she bare a son. Kung ano yung ayaw, yun ang lumitaw. Madalas po ganyan sa buhay ng tao. Pero pa, no, ako po yung dami ko na po sa biyaya ng Panginoon, ang dami ko na po nakausap na tao, dami ko na narinig na kwento, dami na bansang napuntahan. Ang tao talaga extreme, ano? Yung iba, hindi bigyan ng anak ng Panginoon, ayaw magkaanak. Yung iba naman, walang anak, gusto hindi nagkakaanak. Kasi ano ng Panginoon yan eh. Okay? Dapat pag binigyan ka, in spite ng paghihirap, pasalamatan mo. So ito po yan. Kahit po tayo mahirap mga kapatid, tandaan niyo po, ang sabi sa Bible, walang aksidente sa plano ng Panginoon. Walang aksidente. Okay? Ito, kami nga, ang mag-asawa, kami, siyempre, nung bago po kami, pastor, ano? Nagsisimula rin kami sa ministry, dumanas kami ng mga paghihirap talaga. Ang plano namin talaga noon, yung plan, ha? Dalawa lang ang anak. Tapos yung anak ko no, yung misis ko, nagka-asthma pa. Tapos ayaw namin mabuntis, biglang nabuntis pa. Tapos nabuntis pa ulit. Alam mo, kung hindi ka Kristiyano, iba yung iisipin mo eh. No? Alam niyo na, kung na-explanation nyo, pag nabuntis, naku, mahirap yan. Dalawa lang, mahirap na. Pero alam mo, pag sumunod ka pala sa plano ng Panginoon, tingnan niyo po yung bunso namin, no? Graduate na ng architect at saka source of joy. Sa una lang talaga mahirap. Pero tandaan nyo, pag binigay ng Panginoon,
pag binigay ng Panginoon, i-enable ka rin niya. So mga kapatid, ito po, no? Sabi sa verse 2, na buntis, lalaki pa naman. And when she saw him that he was a goodly child, she hid him 3 months. Ito na. Di ba bawal nga magtago ng bata? Supposed to be, kung naianak mo yan ng walang midwife, surrender mo na. Para yung anak ko yung mawala sa'yo, pero at least safe ka. Pero siya, alam niyo, maganda yung salita dito eh. When she, ang sabi niya, and he was a goodly child. Ano yung sabihin ng goodly child? Hindi naman yung guwapo. Mga magulang na babae, ganito po yan. At yung iba, no? Na baka meron dyan, buntis, naglilihi. Alam niyo, ang prinsipyo po sa pagiging magulang, hindi natin pag-aari yung anak natin. Diyos po nagmamayari niyan. Ginawa niya lang tayong steward. So, actually, hindi din dapat tayo magdidikta kung anong magiging ang ating anak. Maraming magulang. Halimbawa ako, frustrated engineer. Pag hindi ko natupad yung pangarap ko, anong logical na pasunod? Dapat isa sa mga anak ko maging successful engineer. Abay, mali po yun. Ginawa mo kasangkapan yung anak mo para matupad yung pangarap mo na hindi na natupad. Mali po yun. Ang tama po sa Biblia, ang Diyos ang nagtatakda kung ano ang magiging ang bata niyan. Ang trabaho po na magulang, manager lang po tayo, observan mo. Ano ba yung talento? May natural talent yan. Pag na-save po yan, bibigyan pa ng spiritual gift ng Panginoon. At habang pinaaral mo yan, nakakakuha rin ng mga abilities. Then, i-guide mo siya kung saan siya gustong dalhin ng Panginoon. Hindi tayo ang masusunod. Ako, bilang pastor, siyempre, number 1 gusto ko maging pastor yung anak ko. At nung ako po'y bagong nagiging magulang, batang-bata pa yung anak ko, tinatanong ko na, anak ha, paglaki mo, papastor ka. Sabi niya, ayaw mo. Nakikita yung suffering, ano? Yung pangalawang anak ko, ikaw anak ha, pastor, ayaw pa rin. Pangatlo, babae na, anak, mag-asawa ka, pastor, ayaw pa rin. No? Buti na lang natutunan ko sa Biblia, hindi pala ako ang magdidikta kung ano, kundi ang Panginoon. So, tuturuan ko lang sila. Ngayon, ito po yung katanungan natin. What makes Jochebed a good mother? Paano ka magiging mabuting magulang? Tingnan niyo po sa verse 2. Ang una ko napansin dito, meron siyang proper observation. And when she saw him that he was a goodly child. Mga kapatid, yun ang trabaho mo na magulang. Obserbahan mo lang yung anak mo. Actually, may talento yan. May talento yan, no? I-guide mo. Siyempre, may mga general training na pwede mong ibigay. Kailangan makapag-aral. May mga ayusin ka sa kanya. Pero obserbahan mo kung ano yung linya niya. Yung iba dyan, ang linya nila, nasa music. Yung iba, nasa drawing. Yung iba, nasa skills talaga, no? Ito yung ibig sabihin po nito na bagamat ang iniisip ni Jochebed, mamamatay na itong anak ko, hindi niya iniisip yun. Nakita niya kagad, may potential yung anak niya. May potential. Alam niyo, lahat ng tao may potential. Huwag kayong maniniwala na ang anak ay burden. Ang anak po ay blessing. Although may obligation tayo, natural yan, pakakainin mo, paaralin mo, pag nagkasakit, papagamot mo, pero napakaganda kaya nung pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Alam niyo, kaya naman gawin ng Diyos na kung halimbawa, ang plano ng Diyos ay 10 bilyong tao. Sa isang higap, 10 bilyong lahat yan eh. Kaya i-grade ng Panginoon na hindi idaan sa atin eh. Pero niloob ng Panginoon na maging kamanggagawa niya tayo. We are God's co-laborer. So kung bata ngayon pinagkatiwala sa'yo, ibig sabihin, ikaw ang inaatasan ng Panginoon na hindi naman pakainin. Kailangan i-train mo. So observant po si Jochebed. When she saw the goodly child, she immediately discerned that the child will become great instrument of God someday. Nahalata niya agad, naku, ayaw ko magkaroon ng anak. At kung mga bautis man ako na hindi sinasadya, gusto ko sana babae, pero bakit siya naging lalaki? Ang inisip niya na agad, all things work together for good. May rason ng Panginoon. So, maganda ang kanyang observation. Verse 3, punta po tayo sa verse 3. And when she could no longer hide him, natural ang bata, malikot, maingay, umiyak, kaya lagi may nagro-ronda dyan ng mga sundalo. Yung 3 months, napakahirap nang itago niya. Mga kapatid, ganyan po ang pagiging magulang. Tayo, hindi naman natin tinatago sa authorities. Minsan, tinatago natin sa karamdaman, sa kapahamakan, sa maling impluensya. Yan po yung trabaho ng magulang. Eh, nung hindi na niya kaya talaga, mga kapatid, alam niyo, gumawa siya ng isang parang art. No, parang pwede niyang paglagyan na tampipi ang tawag sa Tagalog. Ginawa niya yan, tapos ninatag niya yung bata ron, tinakpan niya, yung makakahinga pa rin naman. At nilagay niya sa ilog, yung Nile River ulit. Kaya kayo mga kabataan, pag-aralan yung Nile River na yun, no? Pakahalaga nun. Isang ilog na pinakamahaba sa buong mundo.
No? At yun yung isang ilog na kakaiba. Usually po, ang ilog nagsisimula sa south, north, papunta sa south. Yung Nile River, galing siya sa south, sa Central Africa, patapon ng tubig niya doon sa norte, pabaliktad. No? Pabaliktad, papunta sa Mediterranean Sea. Biro mo, napakahabang river, bibitawan mo anak mo doon. Now, hindi naman ibig sabihin lahat ng magulang gagawin yun, ano? May mensahe sigurado ang Panginoon sa kanya. Na para sinasabi ng Panginoon, di mo na kayang proteksyonan yan, ipagkatiwala mo na sa akin yan. At alam niyo, marahil, ano? Ang ginawa ni Jochebed, Panginoon, hindi ko na kaya to, I just let go and I will let God. Diyos doon na po ang magano. Tapos nung nilagay niya dyan, ang ini-expect niya talaga, I'm sure pinag-pray niya, sana may makapulot. Na makakapulot ay isang Egyptian. Kasi ang Egyptian, pwede kang kumuha ng bata, Egyptian ka, ikaw ang taga-ron eh. Pwede kang mag-alaga kung anong gusto mo. Pero yung Hebrew na mga alipin, hindi sila pwede magkaroon ng anak na lalaki. Ganun yan, by faith. By faith na, Panginoon, hindi ko na kaya protection ng anak ko, ikaw na lang. Napakaraming danger niyan. Yung bata pwedeng malunod, pwedeng may ahas dyan, may crocodile dyan. At alam niyo, kung alam niyo yung nature ng Nile River, yung Nile River na yan, meron siyang, alam niyo yung pagano na ang flow ng tubig, yung falls, may 5 klase, may 5 dadaanan siya na falls. Kasi, kawin tapos falls, and then, agos na naman falls, malaglag ka lang doon, patay ka. Pero alam niyo, of all the people, ang nakapulot pa, prinsesa. Ang tawag dyan, sovereignty of God. Kayang kontrolin ng Diyos ang kilos at iisipin ng bawat tao. Paano nagkataon na ang daming araw, siguro isang araw lang yun, baka isang beses sa isang buwan lang na mamasyal ang prinsesa dun sa tabi ng ilog. At sa pag ano niya, ang dami naman talagang tinatangay ng ilog na yan, ang laki ng ilog na yan eh. Bakit pa yung isang particular na inaanod ng tubig, eh, nagkaroon siya ng interes? At siyempre, napakalakas ng agos niya, pinalaro niya yung isang ano niya, yung isang maid niya. Okay, kinuha. Tapos, binuksan. Alam mo, ang daming possibility. Ba't kung kukunin yan? Kung dumi ang laman yan, kung ahas ang